Pagkalabas mo ng station, nandito ka na agad. From this side, London Eye. Dito naman sa kabila, yung Big Ben. Guys, £1 ang CR, ang toilet. Oh my god. Ang laki niya guys, ang tangkad. Negative 2 degrees ngayon. And it's only, diba ang ganda? Parang Europe na Europe yung vibe. Ang nag-shooting dito is Mission Impossible. So, ay guys, tumunog na siya. Nandito pa din tayo sa, ayun na ang Big Ben. Hello! Ayun guys, nakita ko yung Jollibee. Color purple siya dito. Pero yung logo niya red pa din. I don't know, bakit purple? Yun nga. Bakit nga purple ang Jollibee dito? Ito guys, pag summer, dito ang mga tao. As in kasi nga yung mga kalbo na yung mga yung lupa dyan. Usually green yan. Tapos yan sila mga nakahiga. Tapos dito sila nakalapit kasi nga dito yung may fountain. Kasi pag summer dito talagang umiinit. Super init. Tapos yung parang walang hangin. So yung mga tao, yan, nakapalibot sila dyan. Parang jungle. Ay, parang ang tawag doon? Desert, Sahara Desert. Parang mga animal sa Sahara Desert. Mga nakapalibot sila sa fountain of water. Tapos dun, yung punong-puno ng grass. Feeling ko talaga, tataniman nila ng bago yan. Kasi mag-spring na eh. So maganda siya pag spring. Kasi tutubuan na naman ng mga flowers. Mga ganyan. Kaya ang sarap na naman tambayan yan. So ikutin ulit natin to guys. So every season, like I said, every season, iikot tayo sa Central London para makita nyo yung different vibe in different seasons. So dito naglalakad na tayo papuntang National Gallery. Ayan. So makita nyo dyan, the National Gallery. So parang dito yung mga aesthetic. Mapifeel mo na dito yung mga yung mga clean walls. Although parang ganyan yung design ng mga old structures. Pero itong mga building na to, parang bago-bago siya or renovated siya. Parang mga renovated na siya. Kasi ito, yung building na yan, yung building ng The National Gallery, kakabukas lang din yan eh. Kasi parang last year, nire-renovate siya. Pero hindi iyan yung talagang National Gallery. Parang extension lang siya. Kasi dito sa kabila, sa may left side, nandun talaga yung National Gallery na may main entrance. So, tingnan natin. The Hampton side. Ayun guys, ito yung sinasabi ko sa inyo. So, nandito tayo, di ba? So, ito yung Leicester Square. Tapos, sinasabi na yung bilog na to is 5-minute walk around Trafalgar Square. So, ito na yung Trafalgar Square. Dito na tayo. Ito yung sinasabi kong bagong renovated na building. Tapos, ito talaga yung National Gallery. Tapos, National Portrait Gallery. Ayan. Charing Cross. St. Martin in the Fields. So, ayan, Piccadilly Circus. Hindi tayo nakapunta dito. Siguro ibang vlog na lang ngayon. Tapos pa Oxford. Kasi iba na yun eh. St. James. Pero, sabi ko diba, dito tayo pupunta. Pwede rin nating yan puntahan ngayon. Kasi mamaya, dito na tayo pupunta eh. Hindi na tayo papunta sa Piccadilly Circus. Dito na tayo papunta. After natin ang Trafalgar Square, lalakad tayo dito. Tapos, malapit na dyan yung Big Ben. Pa-Big Ben na dito. Tapos, pag ganito naman, is yung London Eye. And then, lalakad tayo papunta dito. Papuntang St. James Park. Yan. Dito kami nag-vlog ni Alex nung dinidiscuss namin yung visa application niya. And yung mga immigration horror stories niya. So, let's go guys! Trafalgar Square. Ayun guys, palabas na tayo. Papasok na tayo ng Trafalgar Square. Ayun na siya. Yung famous na tower na yan. Tapos from here pala, kita mo na yung London Eye. So lalakad tayo dun mamaya. Daming ginagawa, no? Ayun, no? May mga constructions. Lagi yan dito, may mga constructions. Pero ang bilis lang din naman nila matapos. So, ayan na yung Trafalgar Square. Ito yung National Gallery. Tapos, Sainsbury Wing pala siya. So, gallery din yan. The National Gallery. Parang wing lang siya, bagong kakabukas lang din. We're not allowed? Yeah, you can't. Okay.
Pumasok ako dito sa Sainsbury Wing, pero bawal kasi yung Osmo. Kasi ano siya eh, parang mga painting, so bawal ipasok sa loob. Pero dito ako tumatambay kapag gusto ko mag-charge o magpahinga kapag nandito ako sa Leicester Square. Tapos may CR din dito. Kasi bihira ang CR dito guys, sa Leicester Square. Kung malapit ka dun sa garden, pwede kang mag-CR sa Jollibee. Pero dito sa Trafalgar Square pala, ito ang pinaka coziest place to stay kapag gusto mo magpahinga. Kasi may cafe dito na free to all. Pwede kang pumasok. Walang ticket dyan, walang booking na kailangan. So, bawal lang yung mga camera. So, yun. Dito naman tayo sa National Gallery. For sure, bawal din. Pero, pasok na rin tayo. Papakita ko lang sa inyo ang loob. Using my phone camera na lang. Pero, dito na tayo sa main National Gallery. Museum. So, let's go guys. Ayan guys. Ito ang National Gallery. Yan, may nagpe-painting dito. Ganda. Asa naiya akong videoan siya kasi mag-isa lang siya eh. So ayan, National Gallery guys. Sikat to sa mga Hollywood films. Lagi may dito, may nag-shooting dito. Ikot ka muna kayo dito sa labas. Ang pinaka-recent na nag-shooting dito is Mission Impossible. So ayan, pero nanloko sila. Hindi, movie naman yun eh. Pero kasi nilagyan nila ng parang dito, Trafalgar Station, underground station, pero wala namang ganon. So nilagyan nila dito, parang dyan lumalabas si Tom Cruise nung pa-end na yung movie. Tapos ayan diba ang ganda, parang Europe na Europe yung vibe. Ayan, nag-picture din dyan si Alex. Dalawa yung fountain, tapos yung mga famous lions na pinagpipicturean nila dyan. Tapos may napanood ako ditong shooting. Si Michael Fassbender, si Magneto, yung bagong Magneto ngayon. Nagsushooting sila. Sabi ko, bakit ang daming upuan doon? Tapos may mga reels ng camera. Sabi ko, may nagsushooting pala. Tapos sinearch ko, The Agency. Tapos sabi ko, sino yung actor doon? Si Magneto pala, oh my God. Panapan kasi ako ng Marvel. So, may nakita na akong isang Marvel actor. Yan, nagsushooting sila dyan. Parang ang ginawa lang naman nila is parang naglalakad lang sila dyan. Parang isang lakad lang. From there sa baba, tapos paakyat. Parang yun lang yung sinut nila. Parang nag-uusap lang sila ng isang babaeng character. Tapos kumakain sila ng burrito. Tapos paulit-ulit, nakailang take sila. Tapos paiba-iba kasi meron sila mga parang mga extra. Tapos minsan makakabanggaan niya. Tapos minsan may shoot sila na hindi naman mababangga. Tapos, pag natapos sila ng paglalakad pataas, iluluwanan niya yung kinakain niyang burrito. Tapos bibigyan na naman siya ng another burrito na bago, nabubuksan niya. Kapag mag-shoot ulit sila, nakailang shoot sila nun. So ang dami nilang burrito na naka-ready. Tapos niluluwa lang niya sa bucket. Siyempre, para hindi siya mabusog kasi nakakailang shoot sila. Pero yun lang yung scene nila. Talagang isa lang yung scene na sinut nila. Naglalakad lang from there to there. So kung nanonood kayo ng The Agency, meron scene dito si Michael na dito sa Trafalgar Square. Tapos sinundan ko siya, nakita ko yung ang creepy, no? Sinundan ko siya, nakita ko yung hotel niya, basta papunta doon. Malapit sa parang Philippine Embassy. Parang nandito kasi yung Philippine Embassy. Hindi ko sure kung Philippine Embassy yun, pero meron kasi doong malaking watawat ng Pilipinas. So yun ang kwento ko dito sa Trafalgar Square. First time ko makapanood ng Netflix series. I think it's Netflix. Tapos fan pa ako ni Magneto. Ng bagong Magneto ngayon. Ayan. Tapos dito pag Christmas din guys, dito din may mga Christmas village vibe din dito. Nagtatayo sila dyan. Tapos dito naman sa gitna dito sa baba, tinatayo yung pinaka-underwhelming na Christmas tree. Grabe, nagtataka talaga ako noon. Ang pangit talaga ng Christmas tree. I'm sorry. Ang pangit talaga niya. Yung sa Covent Garden maganda. Pero dito, di ba, Central, London to eh. Bakit ang pangit? Bakit walang budget si Mayor dun sa Christmas tree? Kasi ang dami talaga ng lalait doon. Pero,
ayun, nung last Christmas kumain kami dito. Nag-bratwurst ako dito. Yan, isang hilera dyan sa harap ng National Gallery. Yung mga Christmas booth na parang yung mga kagaya dun sa kagaya dun sa Leicester Square Garden, yung parang Christmas Village, yung mga ganun. Christmas market, yun, Christmas market. Tapos, dito daw sa Trafalgar Square, gaganapin sa February 22 yung biggest celebration ng Chinese New Year. So dito magaganap yun, kaso wala kami, nasa York kami noon. So hindi natin mapupuntahan. Pero yan, wala namang pila. Usually may pila dito pag hapon na. So maganda talaga umaga kayo pumunta dito sa National Gallery para wala masyadong tao. Yan, nandito yung mga rally, mga celebration. Minsan may free Broadway show dito. For example, bago pa lang yung Broadway show, nag-free sila, nag-free na show sila dito. So may mga free show na pang Broadway, libre-libre na. Kaya may mga kumakanta dito. Pero I don't know kung bakit parang sarado ang gate. Kasi dito yun eh. Dito pumapasok eh. Kasi parang sarado. Pero meron naman mga tao sa taas. Tanongin mo natin. Hi guys, so nakapasok tayo sa National Portrait Gallery. So free entrance siya. Perfect place to visit if you're traveling on a budget. I'm using my iPhone camera kasi bawal daw yung Osmo. Ilang floors? Usually may 3 main gallery floors plus ground level. Sa lower floors, makikita mo mga portraits ng mga sikat na personalities from Tudor times like Queen Elizabeth I hanggang sa modern icons. Makikita mo rin dito portraits connected to Victoria and Albert Museum pero ibang museum yun ah. Magandang puntahan to if gusto mo ma-explore ang history ng UK, especially mga kings, queens, artists, and cultural icons. Through these portraits, makikita mo kung paano nag-evolve ang British society. So, super worth it guys. History na aesthetic pa, di ba? Ayan. Ayun yung 4 lions. 1, 2, 3, 4. Tapos from here, makikita mo na yung Big Ben. Ayun o. Doon tayo lalakad. Siguro mga 15 to 20 minutes yan. Depende sa lakad mo. So, punta tayo dyan next. Tapos sa left niyang Big Ben na yan, mukha lang malayo dito. Hindi naman yan malayo guys. Mukha lang malayo. Sa camera. Pero dito ang laki niya sa personal. Super laki niya ng Big Ben. Kitang-kita siya. So ayan. Maraming tao. Si Kuya naka-shorts lang. Lamig-lamig. Woo! Baba tayo guys. Alam nyo guys, nung una nalilito pa ako dito kung nasan ang Trafalgar, kung nasan ang Leicester Square. Pero ngayon kahit nakapikit yata ako, iyabang no? Kaka 2 years lang. Pero mabilis mo lang makakabisado to. Mabilis mo lang makakabisado dito sa London. Napaka lang niya, parang intimidating at first, pero very, very homey yung feeling niya kapag kabisado mo na siya. Diba? O, hindi lang ako nahihiya mag-vlog kahit ang awkward. Ako lang mag-isa dito guys. Tapos ang dami nagtutour. Ayan, nahiya tuloy ako. Balik muna tayo dito. Ayan, background natin ang National Gallery. Ayan, di ba ang ganda? Ayun, dito yung niloko ni Tom Cruise. Dito niya nilagay yung parang Trafalgar Station. Pero ang ganda nga kung magkakaroon ng station dyan. Kasi kita mo ang bilis. Pagkalabas mo ng station, nandito ka na agad. Di ba ang ganda ng fountain? Kasi ang ganda niya sa photo. Kasi parang blue yung blue yung tile. So parang nagiging blue yung water. Tapos contrast pa siya sa sa parang yellowish na buildings. So parang teal and orange. Orange and teal. Di ba ganun yung mga perfect sa photograph? Toilet pala yun. Dinilabasan ni Tom Cruise. So, mas maganda nga yung idea niya na na meron dyang station. Ang laki niya sa personal, guys. Tignan mo yung mga tao na umaakyat. Dito sa camera parang ang liit niya. Pero ang laki-laki niya, ang taas-taas niya sa personal. Ayun. So sabi, bawal daw umakyat sa lion. Yung iba umaakyat. Ayun guys, so yung lion ng Trafalgar Square. Tapos yung bata, baka malaglag. Bawal umakyat. Ay guys, nakalimutan ko, meron nga palang station dito. Pero, andito siya. So,
sa may medyo labas na ng Trafalgar Square. Charing Cross siya, underground. Tapos, pag dumiretso ka naman doon, papunta doon, doon kami sumasakay pag magbabas kami pa uwi. Diretso na yun sa amin. So, ayan. Pag ayaw namin mag-tren. Kasi minsan pala, umuwi kami, sarado na yung tren, yung train station, yung tube. So, nagbabas lang kami dyan. Ayan guys, okay na ba tayo sa Trafalgar Square? Na-discuss na natin ang mga kailangan natin i-discuss dyan. Pwede na tayo dito. Tawid na tayo. Sakay no? Ayan, lakad na tayo papunta ng Big Ben. Doon naman tayo ngayon. So, ang ganda dito, no? Parang ibang bansa. Yan pala guys, ayun siya, oh. Ayun yung gusto kong panoorin, si Oh Mary. Yan, nadadaanan ko na yan dito, kaya alam ko kung saan siya. Oh Mary. Parang ang kwento kasi ng Oh Mary is, siya yung yung asawa ni Abraham Lincoln. Tapos yung mga struggle niya as a wife. Parang gusto niya maging parang gusto niya maging star, gano'n. Gano'n ang parang concept ng Oh Mary. So yan, isa yan sa gusto kong panoorin. Tapos si Mason Alexander Park pa yung actor. Pero parang kasi gusto ko manood ng West End kapag summer para masarap yung vibe. Pwede rin naman spring, pero gusto ko parang summer. Kasi pag summer parang doon alive yung mga tao kasi it's their favorite weather. Medyo umiinit na ng konti, hindi na balot na balot. Tapos parang outfit sila. Yan, mamaya na mag-vlog guys. Papakita ko lang sa inyo kung gaano kalayo ang pag maglalakad ka from Trafalgar Square to Big Ben. 15 to 20 minutes siya guys. Nung palang New Year, noong January 1, meron ditong parang parade. Dito rin kami naglakad. Doon din kami nagsimula sa Leicester Square. Tapos sinundan namin yung trail ng parade. Doon din kami natapos sa Big Ben. Kaya walkable lang talaga dito guys. Aagahan mo lang talaga para hindi masyado maraming tao. Tapos i-plan mo mabuti yung pagpunta mo dito. 'Di ba parang magkano lang yung train ride. Siguro mga 3 pounds. 3 pounds lang yung train ride ko papunta dito. Tapos yun na lang yung ginastos ko sa pamasahe kasi yun nga yung purpose ng vlog natin is yung parang pupunta ka na Leicester Square tapos kung ano yung mga pwede mong malakad from there. Kasi maganda naman dito maglakad-lakad, lalo't malamig. Pag summer, okay lang din naman. Pero siguro mas slow yung pace ng walking nyo. Para hindi kayo masyadong pagpawisan. Kasi maganda naman yung mga tanawin, yung mga views dito. At marami kayong magiging picture. Siguro mga 10,000 ang pictures nyo. Tapos makaka-complete pa kayo ng 10,000 steps daily. So ayan. Medyo malapit na siya. Ewan ko, bakit pag tinitignan ko yung Big Ben, parang ang lapit-lapit niya. Pero parang matagal din naman yung lakad. Kasi 15 to 20 minutes. Diba? Ang ganda dyan. Maganda mag-Instagram. Yung mga building na ganyan. Kapag nasa Philippines ka, diba? Pag may nakita kang ganyang building, picture ka kagad. Dito kahit sa ang sulok, merong ganyan. Ayun pala guys, isa sa magandang gawin, kapag maglalakad kayo from Trafalgar Square papunta Big Ben is magpa-picture dito sa mga Buckingham Palace horses. Ayun sila guys, so pakita ko sa inyo. Di ba yan yung laging natin nakikita sa TikTok? Dito yun. Ayun ang behave nila. Pero parang ang sungit ng kabayo. No? Bawal siya hawakan, magagalit yung guard at saka yung horse. Matalino yung mga horse eh. Pag alam mo nga hawakan ka nila, pag hahawakan mo sila, talagang hahamba din siya, magagalit siya. So alam niya na bawal siya hawakan. Animal cruelty ba yan? Mukha namang well-groomed yung yung horse. Ang cute. Yung mata lang gumagalaw sa kanya, talagang meron siyang Tapos meron pang isa doon. Yung isa parang malikot. Yun nandun sa kabila, parang malikot yung isa, mumumuya. Siguro pinakain. Ito behave lang Mata lang at saka ears lang gumagalaw sa kanya.
Tingnan natin yung kabila. Ano kaya name nila? Ayun, may nakalagay. Beware, horses may kick or bite. Don't touch the horse. Thank you. Ayan. Wala namang bayad, libre lang din. O, di ba? Ayun naman yung isa, guys. Malikot siya, oh. Marami siyang ginagawa. Marami nangyayari sa kanya. Hello! Bakit ang likot mo? Yung isa behave. Na-stress siguro siya. Nag-poop siya. Oh my God. Ang laki niya, guys. Ang tangkad niya. Tingnan siya kay Ate Girl. Si Ate Girl matangkad yan. Mas matangkad tong horse na to kaysa dun sa isa. Hello, yun. Siguro bata pa yan, kaya ganyan. Or siguro uncomfortable siya. Kuya, pagpahingayin natin. Pagpahingayin natin siya, kuya. It's either uncomfortable siya or ano pa siya. Feeling ko uncomfortable siya dun sa nakalagay sa kanya. Wala ba tayong gagawin, kuya? Bawal kasi gumalaw ang mga guards kapag hindi sila pinalitan. Nakagat niya yung bakal, oh. Don't go over the line. Connie, turn to me, stand next to Elliot. Ano kaya nangyayari sa kanya? Anyway, wala naman tayong magagawa. So, daan pala tayo dito. Isa to sa mga, parang pinagsushootingan din to yung mga movies, about sa mga guards naman dito. Ayan, let's read it. Yan, the King's Lifeguard will change today at 11 hours. Nagtapos na. 11. So yan, siguro lagi namang 11 AM yung niya. Yung changing of the guards. Free entrance lang yan. So open siya from 10 AM to 5 PM. April to October naman, 10 AM to 6 PM. Last entry 1 hour before closing. Sarado siya ng Good Friday, Marathon Day, 24, 25, 26 ng December, and January 1. Pag gusto niyo ng more information about it, yan www.householdcavalry.co.uk. Yan, pasok tayo sa loob. So dito nangyayari ang changing of the guards every 11 AM. I don't know if every day, pero nakalagay kasi doon 11 AM ang changing of the guards. So ayan, dito ginaganap yun. Pwede rin pala tayo dito maglakad, guys, papuntang Big Ben. Ikot lang tayo doon. Ang lawak, no? Sana may mga ganito rin tayong park sa Philippines para nakakapag-walking. Kaso nga lang, lapot ka sa Philippines pag nag-walking ka, no? So guys, ayan, St. James Park na yan. Mamaya pa tayo dyan pupunta pabalik. So, ikot na lang muna tayo, papunta doon para dumiretso na tayo sa Big Ben. Doon na lang tayo bumalik sa gitna. Kasi parang mapapalayo pa tayo doon pag umikot pa tayo. Balik na lang tayo palabas. Pero ito yung place na pinagaganapan ng changing of the guards. Tapos, sa other vlogs, puntahan natin yung Buckingham Palace. So, meron din dong nagaganap na mga changing of the guards. Basta kung ano yung mga lugar na merong mga guards. For example, ito doon. Sa harapan. Hindi naman sila nandun para for picture-picture. Nandun talaga sila for as guards. Ewan ko, di ba? Kasi guards talaga sila na may horse. Makaluma lang yung pagiging guard nila kasi nga palace to, di ba? Palace. So, yun talaga yun. Hindi sila nandyan para sa tourists. Nandyan sila para mag-guard, kaya bawal hawak-hawakan ng mga horses. Tapos doon sa Buckingham Palace, meron ding mga guards, may mga horses din. Kaya parang naging ceremony na. Tapos tourist activity na yung panonood ng changing of the guards. Tapos meron din dito mga souvenir. Walang pila, kanya-kanyang respeto.
kung sino ang next sa pagpapapicture sa mga guard at sa mga horse. Kasi pag pupunta ka dito sa London, kailangan meron ka rin picture na ganyan. Pero ako, hindi pa ako nakapicture dyan sa mga horse. Pero pag tourist ka, syempre kailangan mo yan. So, yan yung perfect gawin pag maglalakad tayo sa papuntang Big Ben from Trafalgar. Ayan o. Parang naka-close na yun tong road na to. Why kaya? May ginagawa ulit. So, ayun guys. Ayun na yung Big Ben. Lakad na tayo dyan sa Big Ben. Ayun guys, let's continue walking papuntang Big Ben. Papakita ko sa inyo doon yung mga spots kung saan maganda mag-picture. Ang Big Ben pala guys is yung pinaka-bell ng tower. Ang tawag sa tower mismo ay Elizabeth Tower. Diba? Akala ko yung pinaka-structure niya, Big Ben siya. Yung pala, ang pinaka-tower is Elizabeth Tower. Tapos ang Big Ben is yung pinaka-bell. So, nasan yung bell? Hindi na makita yung bell. Sana maabutan natin yung chime niya. Yung pag every hour tutunog siya. Yun yung tumutunog, yun yung Big Ben. Next niya is 1 p.m. Ayun o, 12:54. So, maaabutan natin in 6 minutes. Feeling ko nandun na naman tayo. So, maririnig natin ang chime ng Big Ben. Ng Big Ben. Which is yung bell. Guys, naglagay sila ng mga flowers. So, the women of World War II. Ayun guys, dito din sa building na to, parang mga 5 minutes walk from dun sa mga horses. Ito, nasa likod ko yung 10 Downing Street. 10 Downing Street of Westminster. Ito yung residence ng UK Prime Minister na si Sir Keir Starmer. Keir Starmer. So, siya yung Prime Minister. Diyan siya nakatira. Dati pala open yan. Tapos ngayon, hanggang dito ka na lang sa gate. So, lahat ng mga political decisions na na-affect ang UK, diyan nagaganap daw. So, from here sa tapat, kitang-kita mo na yung London Eye. Yan, sa tapat lang nung Downing Street. Kita mo na yung London Eye. Tapos, dito naman, ang Big Ben. Ay, wala na. Natakpan yung Big Ben. Pero yan yun, dyan yun. Ito, kitang-kita na natin ang buntot ng Big Ben. So, dyan yun. Ayun na! Hindi tayo umabot. Narinig niyo ba, guys? Uy, 12:59 pa lang ah. Nauna ng 1 minute ang Big Ben. So, yan. Narinig niyo ba, guys? Sana narinig niyo. Ang lakas. Kahit naka-headphones ako, narinig ko siya. So, I think rinig nyo naman, guys. Ayan na yung last rinig natin dyan. Kasi by 2, wala na tayo dyan. So, sana narinig natin. Nagtagal pa kasi ako dun sa 10 Downing Street. Hindi tuloy, anticlimactic tuloy yung nangyari. Natatakpan yung Big Ben, tsaka siya tumunog. Pero kasi yan, 1 p.m. na. So, tumunog na ang Big Ben, which is yung bell. Hindi yung tower, kasi ang tower is yung Elizabeth Tower. Ayun guys, tumunog na siya. Nandito pa din tayo sa likod. Kasi 1 p.m. na. So, nag-alarm na siya. Nag-chime na ang Big Ben. Na yung Big Ben, yung bell. Kasi yung tower is Elizabeth Tower, di ba? So, dito, makikita mo na dito yung mga famous telephone booth. Mga red telephone booth na pinagpipicture ng mga tourists. Dito pala, tama yung dinaanan natin. Kasi, from here, dito ka magpipicture ng red telephone booth para background mo yung Big Ben. Kasi pag pinuntahan mo agad yung Big Ben, nandito pa siya sa kabila. So, mukhang tamang pathway nga talaga yung from Leicester Square, Trafalgar Square, tapos palakad papunta dito para naiisa-isang yung mga photo op spots. So, di ba yung horses, tapos ngayon naman ito yung mga red telephone booth. Pero nandun pa sa kabila yan eh.
Marami naman siya, pero ang pinaka-popular kasi dito, yung makikita mo sa background yung Big Ben. Yun nandito sa corner, sa kanto. Kapag naman, ito talaga yung sasadyain mo, pwede ka rin mag-underground. Hindi ko lang alam kung anong station to. Ay, kung anong line to. Pero Westminster Station ang bababaan mo. Makikita mo naman yan sa City Mapper. Pero kapag gusto mo na agad dito, Westminster Station, ito. Ayan, dyan ang station ka bababa. Sa Westminster Station, underground. And then, kita mo na ang Big Ben. Hello, Big Ben. Ayan na siya. Tapos, yung pinipilahan na photo booth ay ito. Ayan, yun yung pinipilahan ng Big Ben. So, huwag tayo mag-photo bomber sa kanila. Ayan yung may pila na na photo booth. Ay, photo booth, telephone booth. Ayun, ang haba ng pila, di ba? Kasi nga, pag dyan ka nag-picture, ang view mo is yung Big Ben. Ayan, lakad tayo papunta doon. So, ito yung pinaka touristy spot for photo para sa Big Ben. Puntahan naman natin yung Instagrammable spots for Big Ben. Yung kung gusto mo aesthetic, doon tayo sa kabila. At tatawid lang tayo dito. Ito yung labasan ng underground sa baba dyan. Tapos tawid tayo dito. Okay, let's go. Ayun guys, pag gusto mo mga touristy photo, yung sa red telephone booth dito. Tapos, kung gusto mong dumiretso dito, via underground tube, dito ka bababa. Tapos ngayon, tatawid naman tayo. Puntahan natin yung, kung gusto mo naman mga aesthetic vibe na photo, papakita ko sa inyo kung saan natin yan matatagpuan. Doon yun sa kabila ng bridge. Tapos background mo ulit yung Big Ben. So yun yung kabilang side na pwede mong pagpicturean. So tatawid tayo dito. Guys, yung sinasabi ka na tube station dun sa kabila, exit lang pala yun. Ito yung main exit sa tapat ng sa tapat ng Big Ben. Westminster Station, tapos sa tapat na siya ng Big Ben mismo. Yung isa doon sa may mga red telephone booth, at exit siya. So makikita mo naman yun doon sa baba, sa loob ng station, kung saan mo gusto mag-exit. Kung dito ba sa main, na paglabas mo Big Ben na, or doon sa kabila para sa mga red telephone booth. Pag dito ka nag-exit sa main exit, meron dito ng Tesco Express. So yan, convenience store. Dito naman sa kabila, merong Cafe Mirror. So coffee shop. So lakad na tayo doon, across sa bridge. Para makita natin yung Instagram spot for Big Ben. And guys, daming tao. So ito, bago lang to. Treats. Parang convenience store din. Pero mostly cookies and mga drink. May sandwiches din. Yan, pakita ko na sa inyo yung price. Cappuccino, 3.30 pounds. Halos same lahat ng drinks. Pag tea, 1.95. Herbal tea, 2.35. Make your drink even more special. 75p each. So yan, meron sila mga chocolate, cookie, 1.70 yung mga price nila. Flat cookies. May muffin din, tapos merong mga sandwiches sa loob. Yan, pag nagutom kayo, pagdating na dito, you can grab a snack while taking a photo at Big Ben. Lumakas yung hangin. Tawid tayo dito, guys. And from this side, London Eye. Dito naman sa kabila, yung Big Ben. Ayan. So, Westminster Station, underground kapag gusto mo dito na dumiretso. Tapos mag-cross lang tayo ng bridge. So, ito na yung River Thames. So, magkakross tayo ng bridge. Dati, akala ko, itong bridge na to, ito yung London Bridge. Hindi pala. So, malayo pa dito yon. Yung London Tower Bridge,
at saka London Bridge. So, puntahan natin yan sa mga ibang araw. Malaman natin yung pagkakaiba niyan. Tapos, pwede natin puntahan doon ng Borough Market. Doon usually yung expensive na kainan pero very popular na Borough Market. So, yan. Dito magpipicture yung mga tao. Dati ito lang yung sikat na picturean, di ba? For London Bridge. Kasi, dito ka na rin makakapag-picture na background mo yung London Eye. Kapag gabi guys, iba-iba yung color ng London Eye. Ang ganda. Tapos yun, may city cruises. Pwede kayo mag-cruise dyan. Yan. Gamitin nyo lang Get Your Guide. Sa Get Your Guide nyo makikita yung mga tours dito. Pero usually, dito, around here, may mga booth. For example, doon sa main pier, may booth doon. Tapos, doon mo na ma-avail yung mga tour. Pero pwede ka rin magpa-book online. Or, sa Get Your Guide ka mag-avail ng tour package. Kasi minsan may mga discount doon. So, yan. So, on this side of the bridge, yung London Eye. Sa kabila naman, Big Ben. Tapos, doon tayo bababa. Pakita ko sa inyo, nag-picture namin ni Alex. Parang dyan yung aesthetic na spot for photo. Pero from here pa lang, pwede ka nang mag-picture ng Big Ben. Tapos maganda rin kapag sasaktahan mo na merong red bus. Dito muna tayo. Ayun na, may Uber boat. So, isa rin sa transportation dito is pag magbo-boat ka. Kapag sarado na lahat. Walang train, walang bus. Mag-boat ka naman. So, ayan, city cruises. May tour, may boat transport. Dito nagaganap yung every New Year. Yung mga fireworks, yung countdown ng New Year. Guys, ang dami nakaharang. So, dito yung famous spot kasi, di ba, parang meron siyang arc. Tapos, yung background mo is yung Big Ben. Tapos, may contrast pa ng shadow. Tapos, meron kang lighting ng outside lighting dun sa labas. Yan ang perfect spot, Instagram spot dito pag sa Big Ben. Pag ayaw mo ng kulay sa sa Instagram feed, kung ayaw mo ng red telephone booth, dito ka sa kabila. Tapos meron dito mga naglalagay ng, hindi ko naman alam kung official talaga na to, lagayan ng lock. Pero siguro yung mga tourist na lang naglagay dyan. Buti hindi tinatanggal. Kasi, daan to ng although parang hindi na siya binubuksan. Kapag nag-dock dito yung boat, ito yung daan nila. Tapos parang pinabayaan na lang yung mga dyan. Love locks. So yun, lakad na tayo ng konti kasi medyo naiihina din ako. Sorry. Yan. Ito naman yung daan, underground, patawid. Kanina tumawid tayo sa taas ng bridge to get there. Tapos punta naman tayo sa London Eye through this tunnel. Paglabas mo sa tunnel, meron ditong bakery. Cafe and bakery. Open siya everyday. Walang public toilet. So, bawal ka dyan. Bawal ka mag-CR dyan. Ito na yung view natin ng Big Ben. Tapos, ito, restaurant yan. Nakapag-fish and chips na din kami dyan. Pero mas masarap pa rin yung sa Papi's sa Camden. From our last vlog. Tapos, meron ditong mga food truck. Wow! Paddington, the Paddington Bear Experience. Gifts and exclusive merchandise. Sa mga merchandise pala ng Paddington. Walking here, kita mo na yung London Eye. Ang dami ng tao, no? Tapos ang dami mga seagull. Seagull ba yan? Tapos dito pala guys, merong Sea Life, London Aquarium. Parang ano tawag sa atin? Ocean Park ba yun sa atin? Ocean Park ba yung tawag sa atin?
sa kanila dito is Sea Life London Aquarium. Yan. You can buy your tickets, buy your multi-attraction tickets inside. Yan, pwede ka na makabili ng ticket sa loob. For Big Bus, London Eye River Cruise, Shrek's Adventure, The London Dungeon, London Eye, and Madame Tussauds, London. Yan. So pag may mga plans kayo na mga tours, pwede kayo bumili sa loob. Or pwede rin kayong bumili sa Get Your Guide para baka mas mura dun. So price list for the London Aquarium. Ayan guys, tinan nyo na lang. So magkakasama sila, pwede kang mamili. For example, Shrek's Adventure at saka Madame Tussauds. 49 for adult, 44 for children. Meron ding 3 attractions. Ang point nun, mas marami kang kinuha na attractions, mas mura siya. So okay din pala, more London for less. Pwede ka na makabili dyan, dito malapit sa London Eye. Yan, so may ice cream. Kapag giniginaw ka, mag-ice cream ka. Hindi kasi ganun daw talaga. Pag giniginaw ka, mag-ice cream ka para mag-adapt yung katawan mo sa lamig. So, di ba? Akala natin dapat hot chocolate. Ito yung entrance ng Sea Life. Grabe, kinabahan ako ng malala. Akala ko nawala yung phone ko. Kasi all this time, tinatago ko siya sa pocket ko. Grabe. Kinabahan ako ng very light. Yun pala, kasi chinarge ko ng kaunti tong Osmo. Nilagay ko pala siya sa bag. So, pag nawawala talaga sa akin, so kinakabahan ako. So, kailangan hawak ko lang siya lagi. So, ito pala, kadikit lang din ng Sea Life yung Shrek's Adventure. Yan, yung Shrek's Adventure naman, dyan. So, parang 3D, tapos parang siguro storybook yung niya, experience. Interactive siya. So, yan. Ang dami na pala. Dati wala yan. Yung Sea Life lang ang alam ko. So, bago lang tong DreamWorks ng Shrek. Step into the fairy tale. Ayan. Tapos dito, Build-A-Bear. Shop. Ang souvenir. Pwede kang magdadamit ka ng bear. Dadamit ka lang sila, kaya Build-A-Bear. Pwede yung mga pang Buckingham, pang guard, Royal Guard, or kaya pang Paddington, kaya Harry Potter. Ang cute naman. So, magkano siya? So, mamimili ka, pwedeng girly-girly, pwede rin mga, ayun o, mga London na. Ang cute naman. So, mamimili ka ng saan ka mamimili? Oh, sorry. Dyan ginagawa yung mga bear. Talagang on the spot din pala ginagawa. Tapos ititila mo. Makakuha mo siya, wala pa siyang laman. Tapos papalamanan mo doon. So, mamimili ka dito ng damit. Ito sila. Tama ba? Wala bang laman? Okay. Ito. Wala silang laman. May Pokemon. Si Stitch din meron. Ayun yung mga sample. Tapos papalamanan at dadamitan. So kailangan nakapili ka na ng damit bago mo ipila doon. Bago siya ma-stop. Kasi parang dadamitan siya. Bago i-stop? I don't know. Namahula lang ako guys. Tapos na tayo. Hindi naman tayo bibili. Pero ang cute na. Ang cute. Ang dami ng dito. Activities na pang kids. Maganda yun. Parang yung Build-A-Bear. Parang sa mga kids dito. Kasi syempre, pag tourist ka, spend mo na sa ibang activity yung pambayad doon. Doon hindi ko nakita kung magkano. Pero for sure, mahal yun. Ito naman, the London Dungeon. Parang yung mga nakakatakot naman yan. Pang mga teenagers and adults.
Dati pa pala yan, yung Shrek lang siguro yung ano, hindi ko na nakita dati. Na parang mas bago-bago yung Shrek. Pero yung The London Dungeon, lagi ko na yung nakikita before. So, ayan. Dito din sa kabila, ay, mali pala ako. Dito pala yung fish and chips na kinainan namin. Ayan, oh. Dito pala kami nag-fish and chips nun. Tapos pag diyan ka kumain by the window, kitang-kita mo yung Big Ben. Siya yung view mo. So, ayan na ang London Eye. So, ayan, 30 minutes ka dyan sa loob. Okay, Iikot. I will. 30 minutes yung ano niya, 360 na ikot niya. Dati pala, yan yung pinaka mataas na Ferris wheel. Ngayon yung nasa Dubai na. Pero mas okay naman to kasi, di ba, ang view mo is yung Big Ben. Naka-survive yan ang World War II. Di ba? Grabe, no? Dinaanan niya yung World War II. Naka-survive siya doon. Sa bombing ng World War II. Super amazing. So guys, ito pa yung isang ticket office for London Eye. Makakabili ka din dyan ng mga ticket na yung mga ticket for less. Yung pag pinag-combine mo yung mga attractions, diba? Ito yung kukunin mo, 3 yung kukunin mo, mas less mo siya makakuha. May photo booth. Bago lang yung photo booth, hindi ko yung nakita before. Tapos etong gift shop na yan, medyo pricey dyan. Pero yung photo booth, cute yan. For the experience here sa London Eye. So meron palang fast track, no? Siyempre mas mahal lang. 30 pounds ata yan. 30 pounds ang pagsakay dyan sa London Eye. May mga cafe dun for snacks. Parang park na din dito eh. So pwede ka nang kumain dun. May mga bench dun. Ano to? Chocolate. Yung mga strawberries na may chocolate. Kagaya sa Borough Market. Strawberry cup is 10 pounds plus chocolate. Dubai cup, o diba? Lagi may Dubai. Dubai cup, 14 pounds. Waffle, 10 pounds. Cotton candy is 6 pounds. Ayan. And kahit mahal dito guys, bumili kayo ng mga ganun. Kung gusto niyo maganda yung Instagram niyo. Para meron kayong hawak na food. Na cute. Yung mga Dubai chocolate, Dubai strawberry chocolate, mga cotton candy, tas ice cream. Mura dito, 5 pounds single with flake. Twin cone, 6 pounds. Kapag may mga design, 6 pounds. Chocolate Knickerbocker Glory, 6.50 pounds. Meron din mga drumsticks, 5 pounds. Yan, nandito tayo sa may London Eye. Ito na yung River Thames. Ang tawag pala dun sa bridge na pinuntahan natin is Westminster Bridge. Yung tinawiran natin. Dito yung sinasabi kong photo op for IG. Tapos dito yung underground na station. Tapos ito na yung River Thames. Paakyat dyan. Pataas doon. So yun yung mga pwede nating madaanan. Jubilee Garden, Southbank Center. Ito din ano din yan ng mga movie premieres. Dito ka napanood yung Wicked 1. Yung premiere night ng Wicked 1 dyan. Naglalakad pala tayo along the River Thames. So, River Thames boat services. Yan, dito ka bibili ng pag magbo-boat ka. Ticket. So, boat ticket sales and pier entrance. Pag gusto mo mag-cruise, ayan, along the River Thames, ayan yung dadaanan niya. So, merong city cruises or river boat. So, ang dadaanan niya ay Westminster, Embankment, Blackfriars, Tower Pier, Canary Wharf, layo na nito. Mass House, Terrace Pier, North Greenwich Rail Wharf, Woolwich Arsenal. Ang layo na niya. So, hanggang dun pala siya, no? Ang layo rin pala ng nararating niya. So, ayun yung mga klase ng boat. Ito yung city cruises, yung nakita natin kanina, overboat, London Eye River Cruise. Tapos merong yung parang pa-jet ski na, Thames Rockets. Talagang activity na siya.
fun water activity here in London. Ayan siya guys. Kaya pala minsan may maingay na ano, no? Na boat. Yung pala yun yung rocket Thames. Thames rocket. Grabe, mga puno in a few weeks. Lagi kong inuulit yun. Lagi ko sinasabi yun. Pero kasi ang ganda talaga ng mga puno dito. Lagi kong sinasabi yun, no? Yung mga puno. Kasi kalbo sila ngayon. Tapos in a few weeks, ang dami na naman. Green na naman siya. Tapos minsan may mga flowers pa. Tapos pag autumn, iba yung color niya. Ang ganda talaga. Kakaiba talaga dito yung mga... pag may mga puno. Ibang-iba yung vibe niya. Kaya gusto ko ulit kayo iikot guys para makita nyo ang London in different seasons. So, mag-toilet muna tayo doon. Although may bayad kasi wala masyadong public toilet dito. May bayad dyan. Siguro £1 din. Lagi ako dyan naiihi. Si Ed kahit pag naiihi siya, hindi talaga siya magbabayad. Ako bahala na. Hindi ko kaya pigilan. Hindi ko talaga kaya pigilan. Kaya magbabayad ako kahit £1 pa yan. Katabi niya yung carousel. Yan. Lagi naman yan nandyan. Laging bukas yan. Woo! Uy, may helicopter. Parang military helicopter. So dun pala kami nagkain ni Alex tsaka ni Ed. Diyan. Somewhere there. Tapos background namin yung London Eye. Ayan. Diyan kami nagkain. Yun yung mga birds na pinapakain namin. So, ayan, may mga performance doon. Ito yung carousel. Tapos ito naman, fish and chips. So, mas maganda pagkakain ka ng fish and chips, no? Sa restaurant ka na. Kasi tignan nyo dito yung buttered cod and chips. £15. Yung sa kanainan namin sa Camden, £19 siya. Pag large, £22, di ba? Pero kasi yun, loob ng restaurant. Tapos, award-winning yun. Award-winning yung ano nila. Fish and chips. Pero kung gusto mo by the River Thames, yan, dyan ka. Ganyan kalaki yung ano nila. Fish and chips. Tapos yun yung carousel. Diba? Instagram spot. So, ihingi muna tayo. Magkano kaya? £1, alam ko. Daj mi funta, nie idź do chłopaków, funta mi daj. Ganda tayo. A tu tylko na kartę? Boniek, tu tylko na kartę, Boniek! Tu tylko na kartę. Jest? Nakabo tayo. £1 nga guys. £1 ang CR, ang toilet. Pero hindi ko talaga kayang pigilin, so wala tayong magagawa. Yun lang yata ang option nyo for toilet pag nandito kayo. Kasi usually nakalagay dito sa mga restaurants, bawal talaga mag-CR kapag hindi ka nila customer. So dito, sa nalalakaran natin dito, dyan na yung mga kainan. And usually, kapag weekend, meron dito mga booth na parang food halls, mga food booths dito sa tunnel na dadaanan natin. And lalo na pag summer, maraming mga ano dito, dyan, nakahilera dyan, mga food booth. Guys, ito yung Thames Rocket. Yung Thames Rocket, yung mabilis na parang speedboat na pwede mong i-avail kapag gusto mong mag-cruise dito sa River Thames. Tapos nandun na sa kabila yung Big Ben, and dito yung London Eye. Tapos pag gusto nyo kumain, nandito yung mga restaurants. Lakad lang kayo, mga 5 minutes from London Eye. Ayun ang mga food options nyo. Japanese, Wagamama, Strada Italian, merong bookshop, tapos Pret coffee shop. May mga sandwiches dyan, La Gamba. So marami namang kainan dito. Although mga restaurants, so medyo mahal dyan. Yung South Bank Center na yan, dyan ginanap yung premiere night ng Wicked. Yung unang Wicked, dyan ako pumila noon
Tapos nakapasok ako, nakasali ako dun sa premiere night ng Wicked. Nakita ko sila Ariana, sila Cynthia Erivo. Actually, lahat ng cast nandyan. Tapos, umuulan nun, so ang lamig, nasa labas kami. Tapos nung summer naman, dito ako nag-content ng partnership ko with BPI. Ayan, tapos dito ako binili yung ice cream ko using my BPI card. Yan, sa ice cream truck na yan. 5 pounds, waffle cone. Tapos, pwede na tayong pumunta sa St. James Park. Actually, pero nagugutom na ako. Gusto ko kumain. Di ba may celebration nga pala tayo ng 2-year ko dito. Sana kayang deserve nating kainin. Iniisip ko kung babalik ako sa Leicester Square. Tapos kumain muna. And then, magbitbit tayo ng dessert sa St. James Park. Guys, ito maganda sa London. May mga bookstores. Mga second-hand books. Ito mga Harry Potter, Penguin books, Dara Olympic. Pero yung mga iba-ibang version ng Harry Potter. Kasi walang price, nahiya ako magtanong. Ang dami Roald Dahl, Agatha Christie, mga sci-fi, children's books. Tapos Charles Dickens. Masarap na po mga ganitong CD display sa bahay mo. Kasi hindi mo naman binasa. Guys, tanghaling tapat ang lamig. It's parang negative 2 degrees ngayon. And it's only 2:11 p.m. Diba? Tanghaling tapat ang lamig. Naka-warmer ako sa loob ng pants. Tapos yung medyas ko, fleece siya. Tapos naka 3 layers yata ako ngayon. Yung shirt ko sa loob, polyester and cotton. Tapos naka-heat tech ako. Tapos itong fur jacket from Zara. Ang ganda nito. Kasi pag, ang nilalamig lang talaga sa akin, yung mukha, tenga, at saka yung kamay ko. Tapos pag nilalagay ko yung kamay ko dito sa loob ng jacket, warm na siya. Kaya ang ganda nitong jacket na to. Bala ko pa naman siya ibenta. Ang dami kong mga jacket na gusto ibenta. Kasi pag nagamit ko na, parang gusto ko siya ibenta. Pero hindi ko naman nabibenta. Pero ito parang gusto ko na siya i-keep. Kasi ang sarap niya. Lalo na siguro kapag naka 4 layers ka pa. Pero ngayon, sa body naman, hindi ako nilalamig. Yung kamay lang talaga. Kaya nakaka-help tong jacket na to kasi warm yung pockets niya. Kahit wala kang gloves. At kahit wala kang heat pads na hawak. So, 5 p.m. pa naman ang sunset. Naisip ko, maglakad-lakad muna tayo dito sa labas. Kasi hindi naman siya ganun ka-gloomy. Although gloomy, pero hindi siya ganun ka-dilim. So, let's walk pa. Siguro maglakad na tayo papuntang St. James Park. Tapos na tayo dito sa London Eye and Big Ben. Ayan sila, kitang-kita. Yan ang view natin. Maliit talaga dito sa camera, guys. Pero ayan ang Big Ben, yung carousel, and London Eye.